Eto na nga yung araw ng pamimigay natin ng tsinelas sa mga bata dito sa Pakistan. At kitang-kita nyo naman, kahit malayo pa sa sasakyan namin, pag nakita nila kami ay talagang tumatakbo na yung mga yan. Masayang masaya nga sila kasi nga ay medyo matagal na rin nila kaming hinihintay. Ay pasensya na kayo dahil ngayon lang tayo nakapamigay. Kasi nga ay nabisi kami nitong mga nagdaan. At saka busy rin kasi bayaw ko kaya hindi maisingit. Pero ngayong araw ay eto na. Bumaba nga ulit sila dyan kasi akala nila ay ibababa yung sasakyan. Kaya ayan, dyan sila bumaba, tuwan-tuwa sila dyan. Pero dito na nga lang kami sa taas, sa kalsada. Kasi nga ay maalikabok sa babae. Kawawa naman yung biyanan kung lalaki. Panay linis nung sasakyan pagka ganyang nagkakadumi, nakakahiya din, diba? At ayan nga, kung makita nyo, ay wala talaga silang lahat tsinelas. Pero ako dito, ayan, mamimigay kami tsinelas. Duda ko dito, ay hindi rin nila isuot baka araw-araw yan. Kasi baka isuot lang nila pag aalis, ganun. Pero sana isuot nila araw-araw, diba? Ang gaganda talaga ng mga ngiti nila, ano. Kaya maraming salamat sa ating mga sponsor na walang sawang nagbibigay sa mga bata dito sa Pakistan. Kahit hindi lang sa bata, kahit sa matatanda. Kaso, ano, nagka-problema ako dito. Problema talaga ako. Kasi nga, hindi ko agad inopen tong mga sapatos kasi hindi ako ang bumili nito. Pinabili pa ito sa Lahore kasi nga dito sa lugar namin, walang makita yung bayaw ko, mga pangit daw. Tapos mahal pa. Ngayon meron siyang kaibigan na nasa Lahore, yung lagi namin kasama sa video. Siya ang bumili ng mga tsinelas na yan. Nung makita ko, ang dungis pa ng iba. Sabi ko, bakit ang pangit? Pero hindi naman na ako nagalit kasi nga nakikisuyo lang tayo saka hindi naman ako bumili, diba? Ipinadala pa yan sa amin dito, ang mahal pa ng courier niyan. Munti ko na nga hindi talaga ipamigay kasi nga nasyak ako. O tingnan nyo, madungis. Pero ipinamigay ko na rin kasi sila naman, yung bibigyan ko, ay mga tuwan-tuwa naman sila. Hindi naman sila nagreklamo, mga tuwan-tuwa pa sila sa tsinelas. Kaya ang sabi ko nga, sige, ipamigay na natin. Ay, ang isa pang problema, ay iba-iba yung size. Samantalang kinuha na namin yung size nila, diba? Yung kasama namin kumuha ng size, siya rin niyang bumili ng mga tsinelas Kaya alam niya yung mga size. Nang dumating tingnan mo, yung iba hindi magkasya. Ay, tuwang-tuwa naman sila. Kasi nga, may batang lalaki, sinusukat niya yung pambabae yun no? Sabi ko, wag yan, kasi pambabae yan, pero okay lang daw. Siguro, basta kasi magkachinela sila, ganun. Babalik nga ulit ako at bibili pa ako ng 5 tsinelas. Kasi nga, merong 5 hindi nabigyan. Maliliit yung dala namin, malalaki na palapaan nila. Kaya sabi ko, ay babalik na lang kami. Tapos, ibibili ko rin yung naglilinis sa biyanan ko. Meron kasing tagalinis yung biyanan ko, may 3 anak yun. Lagi nga nangihingi sa akin yun ng pinagliitan ni Mariam. Kaya nga lang kasi, sa mga pinagliitan kasi ni Mariam ng damit, sapatos, tsinelas, ganyan, sa biyanan ko ibinibigay. Kasi nga, ibinibigay niya naman sa mga apo niya, sa mga pamangkin ng asawa ko, ibinibigay niya. Dati yan, lagi kong binibigyan ng pinaglumaan yung masi, pati damit. Kaso, parang iba yate nararamdaman pala nila ng biyanan ko. Siguro iniisip na baka mas mahal ko yung masi sa kanila, ganun. Kasi sila ang binibigyan ko, ganun. Kaya simula nun, ay ang ginagawa ko ay bahala na lang yung biyanan ko para hindi na ba magtampo-tampo o kung ano-ano pa, di ba? Tapos ayun, sa mga apo niya na ibinibigay, meron kasing 2 kapatid yung asawa ko na lalaki na may mga anak o doon niya ibinibigay. O kaya naman ang ginagawa na pala ng biyanan ko, yung mga hindi napili ng mga apo niya, ginagawa pala nilang kumot. Yung makapal na kumot parang blanket, ganun. Merong gumagawa dun sa village, yung mga lumang damit, ginagawang blanket. Kaya ayun, ganun, ginagawa nila para may kumot. May mga nagtatanong pala, Madam, may poso ba sila? Ba't parang hindi sila naliligo? Ay dito sa mga bahay nilang tent, 3 na nga tent, dati 4 yan siguro lumikas na yung isa. Ay meron naman poso dyan, hindi nga lang dyan sa tent, dun sa kabahayan, nakikiigib yata sila dun. Pero yung mga na pinupuntahan ko dati na maraming mga nakatira sa tent, doon may poso sila, tapos may CR din. Itong 3 sila na yan, hindi ko alam kung saan sila nagsi-CR kasi wala akong nakikita CR pero baka hindi ko lang nakikita. Hayaan nyo, sa susunod na balik nga namin, puntahan kay bahay-bahay nila. Dati pinuntahan ko, kaya nga lang, isa lang kasi nakita ko. Nahihiya naman akong lahat ng bahay nila. Patingin nga ng bahay mo, patingin, baka sabihin naman, diba? Ay, dapat pala sa susunod, ipatanong ko sa bayaw ko, kung ano ang trabaho nila, kung paano silang nagliligo, pero wag na pala naliligo, kung saan na lang sila umiigi, bayan, ganyan na lang, Tapos, kung saan yung CR nila, ganon, Kaya nga
lang ay hindi ako sigurado kung tatanungin ng bayaw ko. Hiyang-hiya rin sa katotohanan yan. Tignan mo kung mag-video, puro ako ang nakikita ya. Halos hindi na i-video yung iba. Sabi ko, nagbi-video ka ba? Kasi puro sa tsinelas nakatutok Ayaw itutok sa mga bata, sa tao. Hiyang-hiyang mag-video yan. Kaya ganyan. Puro ako, puro tsinelas, puro yung bilbil ko ang binibidyo niya. Baka pala sa katapusan ay may mag-sponsor uli. Magpakain na ulit tayo. Pagkain naman ulit ang ipamigay natin. Pero hindi pa sigurado kasi hindi pa naman nagbibigay Pero kung magbigay na ay gora na tayo Pag may nag-i-sponsor pala at may sumusobrang budget, itinatabi ko lang muna. Tapos, sa susunod, dun ko idinadagdag. Kunwari, kulang yung pampaluto. Ayun, idinadagdag ko yung tabi natin para makapagpaluto tayo. Ayan nga, sinasabi nila yung size nila. Sila yung mga hindi ko nabigyan. O, size 5 daw sila. Ito rin daw isang babae ay 5. Sabi ko parang mas malaki yung isa, tapos 5 din. Hindi kaya ako malaki naman masyado. Pero sabi nga, 5 daw, 5. Kaya sige, ay 5. Ngayon talaga sabi ko sa bayo ko, ilista mo. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ililista na kasi nagkakamali-mali ba. Tapos ayun nga, diba? Nakachinelas na sila. Diba? Nakakatuwa talagang tingnan, Tapos ayun nga, sabi ko sa bayo ko, ipamigay mo na yung juice kasi bumili ko ng isang box na juice para ipamigay nga sa kanila. Busy rin pala itong dalawang babae sa pagtingin-tingin ng tsinelas nila. Pero alam niyo, naubos yung tsinelas na yan. Kasi nga, yung mga bata na iba na magaganda ang suot, diyan nakatira yan sa mga bahayan. Ayan yung mga yan, yung nakikita nyo. Marami kasing bahayan dyan. Hinihingi nga rin nila ng tsinelas yung mga nanay nila Kaya naubos yung dala namin tsinelas Kasi itong isa, sabi ko, oy, dalawa yung sayo sabi ko. Tapos, ayun, binigay niya sa tatay niya, tag-isa daw sila. Tapos bumalik siya, pero hindi na siya nakaisa pa sa bayaw ko kasi natanda ay mukha niya Pero kahit na umulit-ulit silang ganyan, ay yung isang box na yan ay para sa kanila naman talaga yan. Iinumin naman nila yan Kaya okay lang. Kaso nga dumami tao, maraming mga taga dyan na humihingi din. Pero syempre, priority natin sila dito kasi sila naman talaga yung lagi natin binibigyan. Kasama pala namin si Mariam at si Usman. Si Usman nga lang, asa sasakyan lang, hindi bumababa. Nakapaupo dun siguro. Ewan ko kung ano ginagawa, hindi ko na pala namalayan kung ano ginagawa ni Usman. At ito nga sila ay nagbababay na ako kasi nga ay nabigyan na namin sila nakuha na yung mga size. Kaya nagbababay-babay na rin sila sa akin dyan. At ayan na nga, yung mga dumadaan nga ay nangihingi rin ng sapatos para sa mga asawa nila. Pati itong mga bata, para sa nanay daw nila. Kesa iuwi pa namin, ibigay na namin sa kanila yan. Marami-rami sila dito dati Pati yung isang maganda dati na nakikita ko, hindi ko na siya nakita. Siguro dahil winter ngayon, umuwi na muna sila sa kung nasan man sila. Kasi sobrang lamig dito sa Pakistan. Dito sa lugar naman namin ay lang ang weather. Minsan 3 degree, 4, 9, ganyan. Kaya kung mapapansin nyo ay talagang sinisipon sila. Kasi nga, ayan, lalo na ganyan lang bahay nila. Sobrang lamig, diba? Ayan pala yung mga batang sinasabi ko sa inyo. Ayan, dyan sila mga nakatira dyan, mga bahayan yan.